Musta, may malupit na anime na naman tayo ngayon, like and subscribe ka na rin dahil wala nito sa iba. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Sa wakas malaya na ako, ika ng isang nilalang na nababalot sa apoy, kalaban ng isa pang nilalang na ugat-ugat ang panglaban. Biglang lipat ng eksena sa kasalukuyan, kung saan ipinakita ang ating bida na pumasok sa isang abandonadong bahay, para mag-imbestiga sa mga nakaraang kaganapan dito 3 buwan na ang nakakalipas, kung saan nawala ang bunsong anak ng pamilya Shu habang namatay naman ang 6 pa sa ibang miyembro ng pamilya. May naririnig din daw na pumipito sa bahay na ito kahit wala nang nakatira bukod pa sa sunod-sunod na pagkawala ng iba pang bata kasabay ng selebrasyon ng Linggan King. Wala rin daw maasahan sa government office dahil puro raw pabebe, takot na magulo ang selebrasyon at takot na mapatrouble sa mga mas nakakataas. Kaya heto pa sekretong imbestigasyon lamang ang pwedeng gawin, dahil maging mga tao dito ay mga wala ring alam sa nangyayari. Kung di man daw ito kagagawa ng tao ay maaaring tama raw si Xiao Yu na kagagawa nito ng demons, ika ng ating bida. Maaaring makatulong nga raw itong bahay na ito at magbigay clue sa anumang kababalaghan ang nangyayari sa bayang ito. Sa gitna ng kanyang pag-iimbestiga ay bigla na nga lang may naramdaman ang ating bida, isang maliksing nilalang na agad na nga nitong sinundan. Ramekta naman ang tila pas ang hinabol nito sa isang butas sa isang pader, na siya nang ang kinabuntong hininga ng binata at napagtantong ito ang dahilan ng pumipitong tunog na nagmumula sa bahay na ito. Sa kanyang paglabas ay isang lalaki naman ang naghihintay dito, na pang-aasar ang bungad sa ating bida at kung demons daw ba talaga ang may pakana sa mga nawawalang bata, pati na sa pagsipol na naririnig mula sa loob ng bahay. Deadman na nga lang ang binata habang isinulat sa kanyang libro ang mga natuklasan pati na ang pinagmumula ng pagsipol, na muli na namang binanata ng matandang lalaki, at sinabihan na nga raw niya ang ating bida na hindi ito kagagawa ng demon. Dito na nga nito tinawag ang ating bida sa pangalang Wu Daoying, at siguro naman daw ngayon ay maniniwala na itong walang demons at napuntahan na nga raw nila lahat ng dapat nilang imbestigahan. Grabe nga raw effort niya matulungan lang itong si Wu Daoying. Sa ko naman lahat nakakasolve ng investigasyon natin, pasaring naman ang ating bida sabay kambyo at nagpasalamat na lamang sa tulong kuno ng matanda. Mr. Xiao, sigaw na nga ng isang lalaki mula sa kung saan at tinawag ang matanda, at isa na naman daw bata ang napag-alamang nawawala, at usap-usapan nga raw na kagagawa nito ng demon. Dali-dali nang ang umalis ang ating bida nang marinig ang balita, habang agad namang sumunod sila Mr. Xiao. Samantala, sermon naman ang natanggap ng iba pang investigador sa kanilang superior at wala pang nakukuhang solidong impormasyon sa kung napano ang mga nawawalang bata at kung sino ang may pakana ng lahat ng ito, at ginagawa na raw silang katatawanan ng mga tao sa bayang ito dahil wala naman daw silang mga silbi. Heto namang bida natin todo takbo papunta sa estasyon habang nagbigay naman muli ng utos ang superior sa kani-kanilang panibagong toka, maliban kay tanda na mukhang isang ihip na lang kukunin na ni Papa God. At kung di nga raw nila mahahanap ang mga nawawalang bata ay lahat sila mananagot sa nakakataas. Bakit kasi hindi natin isama si Wu Daoying, suggestion na nga ng isa sa mga lalaki. Agad binara naman ito ni Zhangqi, ang superior nila at gulo lang daw ang hatid ng ating bida, na sigurado sasabihin gawa na naman daw ito ng demon. Siyang tunay nga ay biglang singit na si Wu Daoying pa-rating at sinabing gawa raw ito ng demons, na siya nang ang tinawanan ng lahat. At bobo nga lang daw ang maniniwala sa pinagsasasabi nito. Sa kabila nito ay pilit pagkumbinsi Peren na si Wu Daoying at may mga clue raw siyang nakuha ngunit pagbara lamang ang natanggap nito mula kay Zhangqi, at bagamat maraming achievements itong bida natin ay di raw ito nangangahulugang totoo ang demons. Puro na nga lang daw demons ang bukang bibig nito kaya raw sila pinagtatawanan ng iba. O ano pa hinihintay nyo, magtrabaho na kayo mga hype kayo, banat na nga ng kanilang puro mouth na superior. Maging si Mr. Zhao ay nabuisit na rin sa mga sinasabi ni Wu Daoying, at hanggang ngayon deluluperin nga raw ang ating bida kahit nalibot na nila lahat maging ang sinasabing haunted house na may sumisipol, at puro demons na nga lang daw ang laman ng utak. Tumigil na nga raw ito at baka madamay pa raw ang selebrasyon ng bayan at sila pa ang masisi ng mga nakakataas. Kalaunan ay pinuntahan na nga lang ni Wu Daoying ang batang nakuna niya ng impormasyon tungkol sa demons, na todo iyak at di pa rin makakain dahil sa mga nasaksihan. Dito na nga sinubukang kausapin ng ating bida ang bata, at para mapagaan ang pakiramdam ng bata ay sinabi ang tungkol sa kabataan niya,
kung saan nakatagpo na rin daw siya ng demon na siyang may gawa ng peklat niya sa leeg. Tinawag din daw siyang sinungaling, wala rin daw sa kanyang naniniwala, ngunit para sa kanya, ang importante ay naniniwala sila sa kanilang sarili. Dito na nga nagkwento ang bata habang umiiyak tungkol sa kalaro nitong bata na may sinundan lang naman daw na dilaw na paro-paro, hanggang sa bigla na nga lang daw mula sa kung saan ay lumutang ang isang tubig na halimaw, na siyang nilamon ang kanyang kalaro. Di raw siya maaring magkamali dahil nasaksihan niya mismo ang mga pangyayari, ika ng batang babae habang panibagong clue naman ang nakuha ng ating bida, hanggang sa pumasok na ang nanay nito para patahain ang bata. Pagtataka naman ang nadama ng mga tao dahil ganitong oras daw noong nakaraang taon ay nagpapakita na ang Linggan King, at baka pati raw ito ay nawala na rin. Ikinabahala na nga ito ng mga tao dahil kung wala raw ang blessing nito ay papaano na ang panahon ng kanilang pag-ani. Samantala, nagpalipas oras na muna ang ating bida at nakipag siya sa may kanto, at nagbabaka sakali na may makuhang impormasyon dito. Dito na nga nito binanatan ang mga tao na nagbubunyi sa selebrasyon, na di raw naniniwala sa demons pero kung makasamba raw sa mga Diyos ay wagas, kahit di naman nila nakikita ang mukha nito. Hoy, huwag ka nga ganyan, banat naman ng isang manang sa tabi at baka malasin daw sila sa darating na taon. Sorry na nga lang ang binata sabay segue sa paglikom nito ng impormasyon, at kung may napansin daw ba silang mga di pamilyar na mukha sa bayan kamakailan lang. Wala naman daw ika ni tanda sabay pasaring ng isang manong na may chismis daw sana siya kaso dry daw lalamunan niya. Nuggets naman ito agad ni Wu Daoying kaya binigyan ng alak, at dito sinabi na may nakakasabay daw ang asawa niya sa templo na isang di kilalang lalaki na tila nakapangdamit momhe, na di naman daw nagdadasal bagkus ay paikat-ikot lamang daw sa bayan na tila may hinahanap. Nakisawsaw na nga rin si Manang at nakita niya na rin daw ito dati, na nakanukan daw ng kagwapuhan, kilig-kilig na wika na nga ng dalagang Manang. Di pa man nagtatagal ang kanilang usapan ay biglang lutang naman ang kanilang pinag-uusapan, na siya naman agad sinundan ng ating bida. Tulong-tulong, sigaw na nga ng isang babae at bigla na nga lang nawala ang kanyang anak, habang pinapakalma ito ng iba ay nagpatuloy naman sa pagsunod si Wu Daoying sa Deyong Momhe, at ang lakas daw ng kutob niya na may something kay kuya. Sa kasamaang palad ay nawala na lamang itong bigla, at dito nakarinig ng sigaw ng bata na agad na nga nitong pinuntahan. Mga footmark na lamang ng bata ang kanyang inabutan at ng kanyang sundan ay napunta siya sa templo ni Linggan King. Sino nandyan? Lakas ng apog mong distorbohin ang aking pagpapahinga. Ika na nga ng isang boses na sumalubong kay Wu Daoying. Napangisi nga lang ang ating bida at ibubunyag niya raw ang sinumang nasa likod ng Linggan King na yan. Kalaunan ay sinakyan na nga lang ni Wu Daoying ang boses sabay nag-sorry at nandirito nga raw siya para mag-imbestiga sa isang kaso, at di sinasadyang disturbohin ang Linggan King, sabay nagpasaring na marami na raw naghihintay dito sa ilog para sa blessing nito kaya bakit di pa raw ito nagpapakita, o baka naman daw di raw nito nagustuhan ang mga offerings ng tao kaya nandirito peren. Bastos bunganga mo sagot naman ng boses at huwag daw itong nakikialam sa schedule niya. Dito na nga ito napa-change topic at tinanong ang ating bida kung nag-iimbestiga raw ba ito sa mga nawawalang bata. Ikinagulat naman ito ni Wu Daoying at panong nalaman daw ito ng Linggan King. Aba syempre ako ang guardian ng lugar na ito kaya alam ko lahat ng nangyayari bobo ka ba, banat na nga sa kanya ng boses, na tinawanan nga lang ni Wu Daoying at bakit pakiramdam niya raw ay ito lang naman may kagagawa ng mga pagkawala ng bata. Agad itinanggi naman ito ng bata na pumiyok pa nga kaya tinakpan ng kanyang bibig, at ng kanyang silipin ng ating bida ay bigla na lamang itong nawala. Walang ano-ano bigla na nga lang itong lumutang sa likod ng bata at bata lang daw pala ang may pakana ng lahat, ika ng ating bida na nasipa na nga sa mukha ng bata at ang hinahanap daw nitong bata at kalaban ay nasa baba ng templong ito. Lubos kinagulat na nga ito ni Wu Daoying habang patuloy naman siyang pinasunod ng bata sa baba ng templo. Paanong may lugar na ganito sa ilalim ng templo, at paanong alam ito ng isang bata na katulad mo? Ika na nga ng ating bida sa batang kakaiba, at ano raw ba talaga ito, Diyos daw ba ito o demon? Alam mo na kanukan kakamo ng bobo, ribat naman ng bata at siya nga raw si Linggan King, at natural, poprotektahan niya raw ang mga tao sa bayan. Sino ba naman kasi maniniwala na ang sinasamba ng lahat ay isa lamang bata, ika na nga ni Wu Daoying. Siyang tunay nga kalaunan ay nakita na nila ang isa sa mga nawawalang bata, sa likod ng isang dambuhalang pagong na lubos kinagulat ng ating bida, at kina-excite at sa wakas na patunayan na niyang totoo ang demons sa mundong ito.
Pabigyan excitement na rin po ng like at subscribe ko mga lods, salamat. Wala na ngang inaksayang oras pa si Wu Daoying at agad gumawa ng paraan para makalapit sa Ancient Turtle. At gamit nga ang isang baging na nakalambitin sa kuweba ay hinablat mula sa likod ng dambuhalang pagong ang walang malay na bata sabay ibinato kay Ling. Sinalo naman ito ni Ling gamit ang tubig-tubig na kapangyarihan nito at maingat na inilapag sa sahig ng kuweba. Yehe naman si Wu Daoying hanggang sa magulat na lamang sila nang magising na ang Ancient Turtle at nasa likod na ni Wu Daoying. Walang patumpik-tumpik nang ang inatake ng dambuhalang pagong ang ating bida na agad namang nakailag at sa tulong ni Ling ay ligtas na nakalapag sa lupa. Dahil dito ay si Ling na nga ang pinagdiskitahan ng Ancient Turtle na banirahan nito ng pangmalakasang dura na siya namang agad nasalag ni Ling gamit ang kapangyarihan nito, habang si Wu Daoying naman ay nakasalansang sa isang kanto. Nang mapansin ng ating bida ang sitwasyon ay agad na nga nitong inagapan si Ling, at kalaunan ay siya namang umatake sa Ancient Turtle nang sa kanya na ibaling ang atensyon nito at hindi sa mga bata. Samantala, dahil sa kaguluhan na nangyayari sa ilalim ng bayan ay nagkaroon ng bubbles sa ilog kung saan nagsasamba ang mga tao, ayon sa mga ito ay mukhang magpapakita na raw ang Linggan King ngunit sa dismaya nila ay Olat's parent ang appearance ni Linggan King. Dito na nga umiksena si Mr. Zhao at sinabi sa mga tao na lumayo sa gilid ng ilog at baka mapano pa ang mga ito. Dito na nga rin ito napansin ng misteryosong lalaki na kalaunay nawala na lamang ng parang bula sa paningin nito. Balik naman kay Wu Daoying kung saan todo piu-piu ng kanyang baril sa dambuhalang pagong, ngunit wa-epek naman sa kapal ng balat nito. Dito na nga siya nadali ng isa sa mga atake ng pagong, at habang nahuhulog ay nakita ang isang lumiliwanag na hiyas sa lalamunan ng Ancient Turtle gamit ang malarasan ganyang mata. Sa kanyang paghulog ay siya namang silabasan ng mga dilaw na paro-paro na nabanggit ng batang si Xiaoyu kamakailan lang, na siya ring paro-paro na naitandaan ni Wu Daoying 15 taon na noong bata pa siya, at sa wakas daw ay nahanap niya na ito. Bago pa man madapuan ang ating bida ng isa sa mga paro-paro ay bigla na nga lang lumutang ang misteryosong lalaki at pinigilan ang nasabing paro-paro, sabay sinunog ito at sinabi sa ating bida na huwag niya itong hahawakan, dahil isa raw itong soul flower. Lubos pinagtaka na nga ito ni Wu Daoying at habang napapaisip sa kung sino ba talaga itong lalaki ay nagpatuloy naman ang gwapong monghe sa kanyang ginagawa at naglabas ng kurukuryenteng kapangyarihan na siyang sumunog sa lahat ng paro-parong yellow. Matapos nito ay nagising na nga ang bata ngunit galit naman ang nagising sa Ancient Turtle na rektang inatake ang poging monghe. Rumbat naman ang monghe ngunit wa-epek ito sa kapal ng kalyo ng dambuhalang pagong. Sa kabila nito ay nakipagsabayan pera ng lalaki sa nasabing kalaban bagamat walang talab ang kanyang mga atake rito. Dito na nga tumulong si Wu Daoying at sinabi sa lalaki na pantiryahin nito ang leeg ng kalaban, sabay sumabit sa baging at binaril ang isa sa mga mata ng Ancient Turtle na siya nang nag-distract dito. Di naman na sinayang ng monghe ang pagkakataon at rekta binanatan ang leeg ng dambuhalang pagong, na siya nang bumagsak ng nasusunog. Di pa nga rito natapos ang atake ng monghe at muling binanatan ng kurukuryenteng magic ang Ancient Turtle. Nagising na nga lang sila Wu Daoying na nasa gilid na ng lawa, kasama ang batang nawawala. Agad hinanap na nga nito ang mga nakasama kanina sa ilalim ng kuweba ngunit nabigo lamang ito, at marami pa naman daw siyang tanong lalo na kay Kuya Gwapong Monghe. Sa wakas ay nakabalik na sa kanyang nanay ang nawawalang bata, habang ang bida naman natin ay muling bumalik sa templo para masagot lahat ng kanyang katanungan. Dito na nga siya naabutan ni Zonky at muli na namang pinasaringan tungkol sa mga demon-demon na salarin kuno ayon dito sa ating bida sa wala naman daw, di naman nagpatinag ang ating bida at naalala ang ginawa ng batang babae para mabuksan ang lagusan papuntang kuweba, ngunit nagmunta nga lamang ng gayahin ito sabay binatukan ni Zonky at tumigil na nga raw ito sa kabaliwan nito. Kung ano-ano pa nga ang sinabi nito sa ating bida sabay walk out at tapos na nga raw ang kasong ito. Isang bata lamang ang nahanap at ibabalita na nga lang daw nila sa mga nakakataas na pinatay na ang iba pang mga bata ng mga child traffickers, nakasalanan nga raw ni Wu Daoying dahil sa kabaliwan nito sa demons na yan. Napa-flashback na nga ang ating bida sa lahat ng bagay na nangyari sa kanya mula pa bata, at sa loob-loob ay ayaw sumuko pagkat alam niyang tama siya tungkol sa demons, hanggang sa idamay na nga ni Zonky sa kakadada nito ang mga magulang ng ating bida at kasalanan nga raw ni Wu Daoying ang pagkamatay ng mga ito. Ayun nga at di na nakapagtimpi pa ang binata at binanata na sa mukha ang puro mouth na matanda. Agad namang umalis sa templo ang galit na galit nating bida,
At dito nakasalubong sa labas si Mr. Zhao na lubos ang pagtataka at ano raw ba ang nangyayari. Nginitian nga lang ito ni Wu Daoying at sinabing, I quit, at kita-kits na nga lang daw someday kung magkataon. Samantala, pinakita na lamang na tinitibag na ang rebulto ni Ling Ganqing na nasaksihan mismo ng nagtatakang si Ling. Lubos pinagtaka naman ito ng mga tao dahil wala naman daw sira ang rebulto ngunit pinatibag na. Ayon naman kay Tanda ay usap-usapan daw na pinag-utos ito ng mismong mga opisyal ng Yaman, dahil daw sa di pagpapakita ng Ling Ganqing noong okasyon nila, kasabay pa ang pagkawala ng mga bata na isang malaking kamalasan daw ayon sa mga ito. Kinalungkot na nga ito ni Ling hanggang sa kalaunan ay isang bagong rebulto na nga ang inilagay sa kanilang lugar, ang rebulto ni General Liu, God of Locust Control. Abat makapal pa sa kalyo ng paa ang mga pagmumukha ng mga tao at ang Bibilis lumipat ng pinaniniwala ang Diyos, at kanya-kanya nang ang dasal sa bagong rebulto at binanatan pa nga ang dating Ling Ganqing na wala raw kwenta at dahilan daw ng lahat ng kamalasan sa kanilang lugar pati sa pagkawala ng mga bata. Naiyak na nga lang si Ling Ganqing sa lahat ng kanyang narinig at di nga raw siya ganoon, at sa kabila ng lahat ng nagawa niya sa mga ito ay ganito pa ang balik sa kanya. Dito na nga ito may kalungkutang tumalon sa ilog at nag-transform sa isang isda. Sana naman daw ay huwag siya kalimutan ng mga tao, pagmuni-muni na nga ni Ling Ganqing hanggang sa bigla na lamang itong naging isang perlas na pula, at napunta sa isang botelya na hawak ng isang di pinakilalang dalaga. Samantala, anabangan naman ni Wu Daoying ang poging monghe sa labas ng bayan. Nang makita siya nito ay biglang may binunot sa damit nito at ibinigay sa ating bida. Napangiti naman si Wu Daoying at nakita ang nawawala niyang emblem, na ayon sa monghe ay nakita raw nito sa kuweba ng ancient turtle na kanilang nakalaban. Di naman na raw niya ito magagamit ngayon dahil umalis na siya sa posisyon niya, ika na nga ng ating bida at dahil nga raw ito sa monghe kaya huwag daw siya nitong iwan. Pinag-isipan mo na ba yan? Tanong naman ng monghe na agad sinagot naman ng oo ni Wu Daoying. Doon na nga sumama ang ating bida sa misteryosong lalaki na ayon naman sa nagchichismisang mga gwardya ay kanina pa raw naghihintay sa may gate at mukhang hinintay talaga ang ating bida. Nagpakilala naman ang monghe na si Qing Zuan at sa siyan daw ang susunod nilang destinasyon. Samantala, balik sa bayan ay muli namang may pinakitang dilaw na paro-paro na bigla na lamang damaykit sa puwete ng isang pusa, at mukhang panibagong kababalaghan na naman ang kanilang makakaharap. Bago yan pabanat na rin po muna ng like at subscribe ko mga lods, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.